Lord po sa inyong mga buhay dahil kahit na maulan, amen, hindi po tayo naging asin. Amen, hindi po tayo natunaw at tayo ay excited na pumunta sa presensya ng Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. So sa umaga po ito, tayo ay patuloy na mag-aaral patungkol sa mentoring and teaching. Excited na po ba kayo? Amen. So ang title po ng pag-aaralan natin today is, sabay-sabay po, sino po dito yung nakakaalam pag sinabing imitation? Ano yung first thing na pumapasok sa ating isipan? Copy it, di ba? Ginagaya, tinutularan. Amen? So, ang pag-uusapan natin ngayon is, ayan, ay patungkol sa ganoong bagay. Amen? So, ang passage po natin ay matatagpuan sa Philippians 3:15 to 21. It's all about following Paul's example. So, let's read all together. All of us then who are mature should take such a view of things, and if one some point is differently, then God will make clear to you. Only let us live up to what we have already attained, join together in following my example, brothers and sisters, and just as you have us as a model, keep your eyes on those who live as we do. For as I have often told you before, and now tell you again, even with tears, many live as enemies of the cross of Christ. Their destiny is destruction, their God is their stomach, and their glory is in their shame. Their mind is set on earthly things, but our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who by the power that enables him to bring everything under his control, will transform our lowly bodies so that they will be like his glorious body. Let's pray. Hallelujah. Lord, we thank you and we praise you, Lord God, for your message today. We pray and declare that we will understand your words, Lord God, and allow us to receive it, Lord God, powerfully, Lord God. We pray that may your spirit hover in this place. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. So, yung binasa po natin ay patungkol sa pagsunod kung paano natin tutularan si God. Amen? And if we read sa upper portion ng passage na ito, sa Philippians 3:1 to 14, it talks about having no confidence in the flesh. Dito nabanggit yung isa sa mga familiar verses sa atin na kung saan, whatever were gains to me, I now consider the loss for the sake of Christ. Sino pong parang familiar sa kanila yung verse na yun. And meron pa dito, I press on toward the goal to win the prize. Amen? So, as a believer, meron daw tayong kailangang gawin. Amen? To press on toward the goal. Para tayo ay maging mananagumpay sa buhay. Amen? And how do we do that? Paano ka mananalo o paano mo makakamit ang isang bagay? Amen? Lalo na pagpalapit sa Panginoon. Amen. Sa tulong ng ibang tao. Amen? Amen po ba? Amen. Amen. Hallelujah. So si Paul, tinatawag niya tayo to imitate him. Amen. Sino po dito yung magaling mag-copy ng pag nakita nila sa TikTok? Diba? Magaling kayang kopyahin basta nakikita. Diba? They can easily follow. Amen. Sino po dito yung photographic? China. Nako po. Recorded ba yun? Amen? Tayo, mga tao, magaling tayo imitate. Magaling tayo Ngopya. Oh, mga students. Wala na dito nun. Konti lang naman students natin dito. Amen? So, Paul called us to imitate him. Amen? And as we do that, amen, kailangan tayo ay handang sumunod at handang
maging modelo para sa iba. Amen? Being called to imitate Christ, ang first point po natin is Be a disciple who follow. lakasan nga po natin. Be a disciple who follow. Maging isang disipulo ka na marunong sumunod. Amen? Sabi sa verse 17 ang ating key verse, join together in following my example. Brothers and sisters, and just as you have us as a model. Keep your eyes on those who live as we do. Amen? So, after na tayo ay naging believer, amen, ano yung next step sa growth path natin? Amen? Natitigil ba yun na nakakilala ka lang sa Panginoon? Amen? The next step is to level up. Amen? Ano yung next level? Amen? To become a follower or disciple of Jesus Christ. Amen? Amen. Kung babalikan natin yung story sa Bible, kita natin na yung mga disciples, amen, kung nasaan si Jesus, nandun sila. Amen. Nakasunod sila. Tama po ba? Amen. During that time, wala namang nabanggit doon na kung nasan si Jesus, nasa si Peter, nasa kwarto, nagsiselfon, nag-i-scroll. Diba? Kung nasaan si Jesus Christ, nandun yung mga disciple. Sama-sama sila together. Amen? And the disciples, they witnessed the life of Christ. They listened to Jesus. Amen? They obeyed Him. Amen? Sa mga commands niya. And sa atin, yun din ang gusto mangyari ni Paul. Maging taga-sunod. Amen? Ang goal natin sa Christian walk natin, hindi ka lang maging believer. Sabihin mo sa katabi mo. Hindi ka lang maging, but to become a follower. Amen? Maging follower tayo. Diba sa Facebook nga, ang dami natin pinafollow. Diba? Following. Sa Instagram, ano na? Following. Diba? Amen? So there are 4 things that we need to do as a follower. Bilang isang tagasunod. Amen? Number 1, let's read aloud. Ano po? Stop immediately. Stop. 1 Peter 2:2 says, sabay-sabay po. So stop all the wrong things you do. Stop all the ways you cheat people. Stop bullying people. Stop being jealous. Stop saying wrong things about people. Amen. So bilang isang tagusunod ng Panginoon, amen, you need to stop. Alin? Yung mga maling bagay. Amen? Sabi dito, stop all the wrong things you. Kapatid, hindi ka makakasunod sa Panginoon kapag madami ka pang ginagawang mali. Amen? It will be difficult for you to follow Jesus because Jesus is holy. Amen? Kaya tayo, yung mga baggage na dala-dala, yung mga stronghold sa buhay natin, tigil mo na yan, kapatid. Amen? Ito pa minsan yung malala. Stop. Throw away your pride. Amen? Oh. Madami kasi sa ating pride. Chicken. Masarap kasi yun, di ba? Kailangan i-leave na natin yung mga bagay sa past natin. Yung mga bagay na hindi maganda sa buhay natin. Amen? Mahirap sumunod sa Panginoon. Definitely. Mahirap kapag gumagawa ka ng mali. Pero kung gumagawa ka ng tama, parang ang lumilipad sa presensya ng Panginoon. Napakadaling sumunod. Amen? Yes. Yung old life mo, kalimutan mo na, huwag nang balikan ng balikan. Amen? Amen? Binago ka na nga ng Diyos, babaguhin mo din ang sarili mo. Pabalik-balik, paulit-ulit. Amen? Yung old self natin,
Amen, yung old practice natin, dapat mawala yun para magkaroon tayo ng panibagong buhay. And maging able tayo na makalakad, amen, nang nararapat sa Panginoon. Kaya sabihin natin sa katabi natin, stop. Parang may ibang ano yun. Reminder yun. Stop! Immediately. Diba? I-stop ko na. Pagka may nag-remind sa'yo na itigil mo yan, gawin mo agad. Bakit? Kasi mapapanis yung reminder. Amen? Sinabi sa'yo, huwag mo nang gawin mangopya. Ngayon na lang, last na to, Lord, promise. Magtutuloy-tuloy yun. Amen? When you heard the reminder about stop, anong gagawin mo? Stop. Di ba pagka nagda-drive ka ng sasakyan, pag nakita mo yung red, di ba? Anong gagawin mo? Stop. Stop, kasi babangga ka. Di ba? Yung iba kasi pagparet na, umaano na eh. Ready na umaatang. Diba? Diretso na. Diba? Kasi nga mag-i-stop na eh. Amen? So pagka nakita mo yung sign mula sa Panginoon to stop, then stop. Yes, amen. Para maitigil mo yung mga bagay na mali sa buhay mo. Amen? Then pag sinabi ng Lord, go. Then go na. Amen? Amen. So first, you need to stop immediately. Pangalawa, look intently. Dapat, kumbaga, sa paningin mo, talagang nakafocus ka. Amen? Sa mga bagay na sinusundan mo. Sa mga tao na sinusundan mo. Amen? Sabi sa James 1:25, but whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. Yung word ng Panginoon, yun yung manual ng buhay natin. Amen. Medyo mahina. Yung word ng Panginoon, yun yung manual ng buhay natin. Amen? Kaya dapat nakikita mo yung salita ng Panginoon. Yes, Amen? And the embodiment of the word of God is sino? Si Jesus. And si Jesus, ang word ng Panginoon. Amen? Saan ka titingin? Kung meron kang gustong sundan. Kay Jesus. Para may definite na instruction, kung gusto mo step by step, ano titignan mo? Word of God. And sometimes, yung word ni God, maraming mga taong ginagamit ang Panginoon para mai-proclaim yung salita niya. Amen? Dahil hindi naman lahat yan nakikita natin eh. Tama po ba? Yes. There are times, lalo na kapag nagde-devotion tayo, a few of it, natutunan natin, amen? Pero, may mga ginagamit ang Panginoon na timely na tao para yung salitang gusto niyang marinig mo, iparinig niya sa'yo. Amen. That's why you need to look intently sa mga model mo, sa harap mo, sa mga taong sinusundan mo. Amen? Keep your eyes open. Hindi ka nagbubulag-bulagan. May red flag na, pero sa mga kabataan kasi, meron ngayon mga nanay, kahit may red flag po eh, patuloy nyo mahalin. Amen? Sa mga parents kasi nandito eh, amen? Kahit may red flag, lay hands nyo, in Jesus' name, Kuya Diyos, Kuya Diyos, in Jesus' name. Diba? Amen? Parang magbago, amen? Keep your eyes open and not blindly follow the wrong teachings, someone that is wrong, amen? Para hindi ka din maging malig sa buhay mo. Amen? Sabi nga, magaling tayo mag-imitate eh. Tama ba? Kapag parang nakita natin yung mga Pinoy, lalo na sa mga may skills, pag nakita nila yung step, dance step, kaya na nila sabayan. Makita lang nila ng 1 time, 2 times, 3 times, kabisado na nila, di ba? And yung mga tao talaga, magaling talaga tayo, gifted tayo doon. Amen, mga God? Kaya nga, there's an art of copying. Amen? Lalo na kapag kayong kinakopy mo, magagandang bagay. Amen?
Amen po ba? Sino dito yung nakakaalala ng Dove Smash? Dove Smash. Nauso yun dati, nang wala pa masyadong TikTok. Ayan. Yung nagli-lip-sync ng mga movie, ayan, ng mga lines. Ma-amaze ka kasi talagang feeling mo tugma-tugma kung paano sinasabi, ginagawa. Kasi ganun kagaling yung tao. Amen? So, sa atin, ang reminder ng Panginoon, you just copy all the good things. Pag alam mong mali, kakopy mo ba? Parang medyo nang hihina po yung sound natin doon, ha? Ikakopy mo ba? No! Pag alam mong mali, do not copy. Amen? Do not imitate. Amen? Alam niyo naman po yung tama at mali. Praise the Lord. Amen? Ganun din sa mga taong susundan mo. You have to cautiously select kung sino yung susundan mo. Bakit? Kasi sila yung, kumbaga kung paano sila mamuhay, yun din yung way na ma-adapt mo. Amen? Kaya dapat yung mga taong sinusundan nyo, lalo na kahit sa mga Facebook, yung mga pinafollow nyo na pages, yung mga nilalike nyo, dapat tama. Amen? Hindi yung mga may makikita ka na naglalike ka ng mga kung ano-anong bagay. Amen? Amen po ba? Amen. Pangatlo, listen. Dapat marunong kang makinig. Sabi sa Matthew, he who has ears to hear, let him hear. Amen? Basically, sa pagsunod sa Panginoon, ang kailangan natin ay marunong tayong makinig. Amen? It's a very important key aspect sa pagsunod. Yung marunong kang makinig. Amen? Bakit? Kapag inutusan ka, anong ginagamit mo para sumunod? Ay wow, bibig, kakaiba po kayo. Grabe, nakakaano na po. Ibang level yun sa inyo, Brother Erwin na. So, baka po meron pa po sa inyong iba. Diba? Baka ngayon lang natin nag-discover na. Amazing Grabe, hallelujah. Bless si Brother Erwin dahil bibig ang ginagamit na. Amen? Siguro sa nag-uutos. Amen? Pero pag tayo ay makikinig, baka meron pa pong iba. Bigyan mo. Ito ba? Matindi. Amen. So, anyway, pag tayo ay nakikinig, ano yung ginamit ng Panginoon? Binigay niya na parts to hear. Kaya na. Kaya nandun na nga yung root word di ba? When you hear, di ba nandun yung ear. Amen? Kapag inutusan tayo ng nanay mo, di ba? Gagamitin mo yung yung tenga mo. Siguro kaya sinabi ni Brother Erwin na bibig. Kasi merong nagre-rebat. Diba? Wait lang! Diba? Ginagawa mo ako. I'm busy. Amen? Ang kasunod ng pag sinabihan ka, wait lang. Amen? So, we have to listen carefully para makasunod tayo ng maayos. Pag sinabi natin listen carefully, yun yung merong understanding. Na unawaan mo yung sinasunod mo, yung inuutos sa'yo. Amen? Kumbaga, parang pag sinabihan ka ng nanay mo na bumili ka nga doon ng anong gusto mo pong ipabili? O suka. Ang bibilhin mo ay o asin. Diba? Narinig mo yung utos. Pero mali pa rin yung ginawa mo. That's why you have to listen carefully because through hearing, you get a clearer instruction. Para hindi ka mawala, hindi ka maligaw, hindi ka madapa, di ba? Amen. Kailangan naririnig mo ng maayos. Pang-apat, walk confidently. Amen. As a follower of Christ, kailangan tayo ay lumalakad na confident ka. Amen. Na alam mo, yung sinusundan mo, yung nilalakaran mo, tama. Amen. Sino dito gumagamit ng Waze? Google Maps. Amen. There's so many times
pinapadaan, pinapaikot-ikot ka, di ba? Kapag ka hindi mo saktong alam kung saan yung pupuntahan mo, gagamit ka ng ways, ipapasok ka niya sa mga eskinita, talagang tatanggalin ka niyan sa sa mga main road minsan, di ba? So, dapat alam mo kung ano yung sinusundan mo para hindi ka maligaw. Kasi na follower ka eh. Kapag mali yung sinusundan mo, anong nangyari sa'yo? Kaya mabunggo ka, di ba? Amen? Magkamali ka. Amen? Ephesians 3:12 says, in Him and through faith in Him, we may approach God with freedom and confidence. Amen? Dahil meron na tayong Christ sa life natin. Sino may Christ sa life niya dito? Amen? Naniniwala tayo that we can confidently approach God. And as we walk on the path of righteousness, kailangan tama yung nilalakaran mo. Dapat meron ka din mga tamang tao sa buhay mo that will guide you on that path. Amen? Kasi marami kang voices na maririnig. Marami kang attraction na makikita. Na talagang ililigaw ka, na dadalhin ka sa mali. Dapat clear sa'yo kung ano yung nilalakaran mo at sino yung mga taong sinusundan mo. Amen? Amen. It's not by our own effort na kumbaga magagawa natin yun na tayo ay lumakad ng tama sa Panginoon. Minsan, kailangan natin ng mga tao. Dahil we have these tendencies na magkamali. Pero through others, with the help ng mga taong ginagamit ng Panginoon, nire-review tayo, kinokorek tayo, nababalik tayo sa tamang path. Amen? Naaalay tayo muli pabalik sa Panginoon. Amen? Kaya as you walk on that path, kailangan lahat ng step mo in obedience sa Panginoon para hindi ka magkamali. Amen? Amen. So sa Bible, napakaraming model na dapat nating sundan. Amen? Nabanggit kaya nila Pastor Romelio, na-mention na ni Pastor Dirison last week. And ano kailangan natin gawin? Sumunod. Sumunod na lang. Amen? Dahil vital kumbaga mahalaga sa Christian life natin na yung sinusundan natin ay magaling ko sa inyo yan. Amen? And meron mga ginagamit naman ng Panginoon para i-guide tayo sa tama. Kaya, alalahanin natin sa oras na to, yung mga taong ginamit ng Panginoon. Amen? Meron po bang ginamit si Lord para makakilala kayo? Amen? Are they still in the right path? Kung nandun pa, nakikita nyo naman, then follow them. Amen? Natama ang buhay, sundan natin. Amen? Gayahin, tularan. Amen? Bakit po? Sabi nga sa 1 Corinthians 15:33, do not be misled, but company. Tayo dapat alam natin yung sinusundan natin. Amen? We should learn to follow those people who are actively striving to also follow the example of Christ. Amen? Sila yung makakatulong sa atin na lumakad ng tama sa harapan ng Panginoon. Amen? Amen? Sino po dito yung gusto maging disciple? Maging follower ni Jesus? Amen? Hallelujah! Yung desire na yan, I pray na talagang mag-grant ng Panginoon. Amen? Hallelujah! And kapag tayo, when we become a great disciple, bibigyan tayo ni Lord ng panibagong challenge. We'll become a leader. Amen. Amen? From believer to being a disciple, God will level you up. Amen? God will put people under your care. Dati, ikaw lang yung nililid. Ang gagawin ng Panginoon, ikaw din yung maglilid. Amen? I-elevate ka ng Panginoon. Gusto niyo po ba yun? Amen. Diyan papasok yung ating second point. Which is, amen? When you imitate Christ, amen, you must lead
all join together in following my examples, brothers and sisters, and just as you have us as a model. Pag sinabi natin leading by example, dito kumbaga pinapakita natin yung right values and principles sa buhay. Amen? Nakikitaan ka. Amen? Ng mga tamang bagay sa buhay. Amen? Gusto niyo po ba yun? Amen. Sa Bible, madami tayong model na nag-lead by example. Amen. And ang isa sa pinaka-famous doon is si Paul. Amen? Kung titignan natin si Paul ay, kumbaga, he's a great mentor and coach sa different churches. Amen? I think that was 13 books yung nasulat ni Paul. And he was a great author. Siya din ang great teacher ni Timothy. Amen? And makikita natin na, kumbaga, he's really into it. Yung pag-coach, yung pag-mentor. Bakit? Kasi ang daming nawawala nasa Panginoon during that time. Kaya even though na si Paul nasa kulungan, ginagawa niya pa rin yung calling ng Panginoon. Amen? He is leading the people by example. And he is reminding people simple and practical things na dapat natin gawin. Amen? Minsan nga, yung mga tamang bagay, kahit hindi mo sabihin, parang dapat alam mo na. Pero somehow, ang mga tao, kailangan narinig bago susundan. Amen? Minsan, alam mo na yung dapat gawin, not unless you hear it, hirap na hirap kang gawin. Amen? Kaya nga, you must lead by example. Sabi sa verse 17, di ba? Follow Him as He follow Christ. And sabi pa sa 1 Corinthians 11:1, follow my example as I follow the example of Christ. Amen? In other versions, imitate me as I imitate Christ. Di ba? Si Paul, ang gusto niyang gawin, dahil alam niya sa sarili niya that he is doing the work of God, anong encouragement niya? Since ang mga tao hirap na hirap sumunod kay Jesus, sundan niyo na lang ako. Ako ang gayahin niyo as I follow Christ. Amen? He is not, kumbaga, ang gusto niyang iparating is to follow Him as a person or yung mga preferences niya. Amen? Ang gusto niyang gawin, we follow Him as He follow Christ. Amen? As an example who reflects the teachings. Amen? And character na ipinakita ni Jesus Christ. Amen? Pag sinabi nga dun sa word na, imitate me as I imitate Christ. Pag sinabi imitate, kasi parang, okay, meron tayong mentor, meron tayong model in front of us, lahat ng gagawin niya, susundan ko. Amen? But Paul put a limit and direction dun sa sinabi niya, imitate me as I kumbaga, sundan mo ako as you see me following Jesus. If I am no longer following Jesus, then don't. Amen? We follow Paul as he follow Jesus. Bakit? Bakit ina-urge ni Paul na sundan siya? Amen? Sabi sa verse 18, For as I have often told you before, and now tell you again, even with tears, many live as enemies. Madami nang namumuhay away from Christ. Kaya, kailangan ng mga believers ng example. And if you were to live by example, anong kailangan mo gawin? First, you have to be a follower of Jesus. Bakit? Hindi mo magagawang mag-live by example if hindi ka follower ni Jesus. Amen? Sabi pa nga sa verse 20, their mind is set on earthly things. Amen? Marami mga tao, instead of si Jesus Christ ang focus,
yung makarating ng langit, their mind is set on earthly things. Tsaka ka na, Lord, pwede naman ako humingi ng tawad pagka alam kong parating ka na eh. Ganun kasi yung mindset ng iba eh, diba? Na parang, saka na lang ako babalik sa Panginoon pagka parang parating na siya. Who knows? Amen? Walang nakakaalam. Amen? Kailan ka pa babalik sa Panginoon? Amen po ba? Alam ni Paul na siya sa buhay niya hindi siya worthy na example. Ganun din po ba kayo? Amen? But as you lead, be the example. Yung makikita is yung follower ni Jesus. Amen. Sabi ni Paul, follow me as I follow Jesus. Sino yung susundan natin? Paul, the follower of Jesus. Ganun din sa buhay niyo. Hindi po kayo susundan ng tao. Kailangan sundan kayo ng tao. Sister Angeline, as the follower of Jesus. Amen? Hannah, as a follower of Jesus. Brother Irving, as a follower of Jesus. Amen. Yun ang meeting yun. Ano, Brother Irving? Amen? Sister Rita, as a follower of Jesus, hindi ka susundan ng mga tao dahil ang galing-galing mo, kundi nakikita nila yung pagsunod mo sa Panginoon. Amen? So how to lead by example? Simply live the way you learn. Amen? Simple. Ano kung mag-lead by example? Mamuhay ka ng naaayon sa natutunan mo kay Jesus Christ. Kaya nga sabi natin, mahihirapan ka mag-lead if hindi ka naging disciple first. Amen? Kasi hindi mo alam yung ginagawa ni Jesus. Hindi mo kilala si Jesus. Para maging example ka, maging model ka sa iba, kailangan kilala mo si Jesus Christ. Alam mo yung ginagawa niya. In that way, magre-reflect yun sa'yo. Amen po ba? Amen! Bakit? Parang sinasabi natin na you can't give what you don't have. Hindi mo maipapakita kapag hindi mo ginagawa. Amen? Pag hindi mo alam. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin sa tao na manalangin ka. Magbasa ka ng Bible kung hindi mo ginagawa. Amen? Kailangan, kanino manggagaling yun? Sa'yo. Amen? Makita sa iyo. So if you want to lead, live the way you learn Christ. Amen? Though leading might be challenging kasi nakatingin sa iyo yung mga tao. Kasi parang, pag nakatingin na sila sa iyo, parang, ano ka na eh, parang ka nang limited na ganito na lang yung kailangan kong gawin, na dapat tama lahat ng ginagawa ko. Ganun po talaga. Amen? Challenging ang mag-lead, but worth it po ito. Amen? You are not living by example. Amen? You are not living, amen, the way you learn Christ for no reason. Amen? Lahat ng ginagawa mo, meron katumbas na reward sa langit. Amen? Kaya kung mahirap sumunod sa Panginoon dahil nasa mundo tayo. At yung mga bagay na makamundo, yun yung nakaset sa atin dahil meron po tayong sinful nature. Kaya ang dali-daling gumawa ng mali. No effort. Pero pag gagawa ka ng tama, madali kapag ano talagang follower ka ni Jesus. Handa kang magpapugot ng ulo. Amen? Amen? So si Paul, ang reminder niya sa atin is not to follow him, but us to follow Jesus. Bakit? Jesus is the greatest mentor. He is the greatest model. Amen? Kaya tayo, sabihin sa katabi mo, make sure to portray Jesus so that people can follow you. Amen? Bilang mga Christian leaders, so katabi mo, leader yan. Leader ng pamilya yan. Amen? Sila ang susundan ng mga gawaing tama. Amen? Sila yung pinut ng Panginoon na maging leader sa environment na naroon sila. Amen? Amen po ba? Amen. So, as Christian leaders, we should not only teach but demonstrate. Yes. Parang sa mga magulang, hindi lang
sinasabi, dapat ginagawa. Diba po? Pag sinabi mo, anak, huwag kang magnakaw, dapat hindi ka anak, huwag kang magsinungaling, dapat hindi ka you must not just teach, but demonstrate. In that way, they can copy that. They can imitate that good things. Amen? So, ang question po natin, malapit na po tayo. Amen? Why do we need a mentor, a teacher, a coach sa buhay po natin? Guide. Amen? Reminder. Amen? Kailangan po natin ng mga taong ito dahil kailangan natin matuto. Amen? Sino po dito yung ipinanganak na lahat ng information nasa utak niya na? Grabe. Pag si Brother Erwin, di ba? Paglabas pa lang sa, hindi naman po si Sarina. Hindi naman na. Sa paglabas pa lang ni Brother Erwin, nakakalakad na agad siya, di ba? Nagsasayaw na siya ng, I give you glory, di ba? Amen. Hindi naman po, di ba? Pagkalabas natin, wala tayong alam. Innocente. Amen? And then eventually, tayo ay tinuturuan. Nung bata tayo ay tinuruan ng magulang natin. Amen? Na kumain. Diba? Tinuruan tayo mag 1, 2, 3, A, B, C, D. Diba? Na may kasamang sige, basahin mo yan. Pag di mo mabasa yan, hindi ka titigil dyan. Hindi tayo matatapos. Na-experience niyo po yun? Amen? Kasi nga, hindi pa natin alam yung ginagawa natin. That's why we need someone to teach us. Diba? Yung algebra, alam niyo po ba yun? Hindi natin alam yun not unless ituro sa atin. Tama po ba? Natutunan lang natin yun sa school. Ganun din po sa Christian walk po natin. Amen? Kailangan natin ng someone, ng isang tao na magre-remind sa atin na ganito yung gawin mo. Ganito yung tama. Ito yung lalakaran mo. Ito yung decision. Amen? Ito yung pipiliin mo. Amen? We need those people who will lead us closer to Christ. Amen? Diba? Kailangan po natin yan. Kailangan niyo po ba yun? Yun yung mga mentor natin. Yun yung mga teacher natin. Mga coach natin in faith. Amen? I believe maraming taong inilagay ang Panginoon to lead us. And we should follow their example. And once you already adopt their way of life, be an example. Amen? Amen? Hindi tayo perfect eh. Amen? Pero kailangan natin maging example. Amen? So, if you were to lead by example, kailangan may deeper understanding ka sa salita ng Panginoon. Kaya importante, ano yung foundation mo? Being a disciple of Christ. Para mas madali sa'yo na mag-lead by example. Amen po ba? Amen. So if you were to lead sa pamilya nyo, by example, sa mga kaibigan nyo, sa mga classmates nyo, mag-lead ka with care, with love, with devotion, amen, hindi perfection. Kasi nobody's perfect. Amen? If you were to, maging model na lang ako, pag perfect na yung life ko, our life will never be perfect. Amen? Ngayon palang simulan mo na. Amen? I-train yung sarili mo na lumakad sa tama. Amen? So as we end, lagi mong tatandaan na following Christ and leading others is not a one-time event. Yung pagsunod po sa Panginoon at pagiging model sa ibang tao papalapit sa Panginoon, hindi po siya one-time event. Nagagawin mo lang pag-anniversary. Gagawin mo lang pag-Thanksgiving. Amen? Nagagawin mo lang pag may occasion. Amen? It's a long journey. It's an ongoing journey. Amen? Of learning, growth, and transformation. Na even though ikaw ay modelo na sa
flock na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Amen? You are still growing, you are still learning, and you are still being transformed. Kumbaga parang cycle lang yan. Amen? So in conclusion, you are called to imitate Jesus. Therefore, be a disciple who follow and lead others by example. So dito po ako nagtatapos sa Philippians 4:9. Sabay-sabay po. What you have learned and received and heard and seen in me, practice these things, and God of peace will be with you. Purihin po